Our text for today is from Haggai, chapter 1, verses 1 to 14, in the New Living Translation. Hallelujah. Let us read it. On August 29 of the second year of King Darius' reign, the Lord gave a message to the prophet Haggai, to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Yeshua son of Jozadak, the high priest. This is what the Lord of heaven's army says. The people are saying, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the Lord sent this message to the prophet Haggai. Why are you living in the furnished houses, while my house lies in ruins? This is what the Lord of heaven's army says. Look at what's happening to you. You have planted much, but harvest little. You eat, but you are not satisfied. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. This is what the Lord of heaven's army says. Look at what's happening to you. Now go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it, and honor, says the Lord. You hope for rich harvest, but they are poor. And when you brought your harvest home, I blew them away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of heaven's armies. While all of you are busy building your own fine houses. It's because of you that the heavens behold the dew of the earth produces no crops. I have called for a drought on your fields and hills, a drought to wither and the grapes of all the trees and all your other crops, a drought to starve you in your livestock and to ruin everything you have worked so hard to get. Then Zerubbabel son of Shealtiel and Joshua son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of God's people began to obey the message of the Lord God. When they heard the words of the prophet Haggai, whom the Lord God had sent, the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave the people this message from the Lord. I am with you always. The Lord. Amen. So the Lord sparked the Sheshem of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the Sheshem of the high priest, and the Sheshem of the whole remnant of God's people. They began to work in the house of their God and the Lord of heaven's armies. Amen. Hallelujah. Praise be to the word of God. You may all be seated. So the title of our text for today, I made it Obedience to the Call of Rebuilding the Temple. Okay? So, obedience to the call of rebuilding the temple. Obvious naman na yung temple na sinasabi dito sa book of Haggai is the building. Because in their time, no, they met God in this building, in this holy place. No? And we know no, na why God no, told them to rebuild the temple. Because nakikita ng Panginoon na itong mga tao na to after they were be back to, no, nung binalik sila sa kanilang, sa promised land, ay talagang naging busy sila. Kung ano yung buhay nila doon kung anong naging buhay nila doon, no, okay, no, sa place where they were captive, no, ay nadala nila doon, no, at naging busy sila rebuilding their own houses, naging busy sila sa kanilang mga trabaho, no, and they even say na nung dumating sila, that word, no, doon sa chapter 2 ay talagang sinabi ng Panginoon that they have to rebuild the temple. Yes, at the beginning, they rebuilt it, no? But then, as the days passed, no, ay nagkaroon sila ng maraming mga problema. No? Ang mga tao ito ay nagkaroon ng maraming problema at maraming nagbabatipo sa kanila against rebuilding the temple at nadismaya sila.
So, hinayaan na lang nila. And then they go on with their lives, no? They go on with their lives, they build with their own houses, no? Nag-build sila ng mga fine houses nila, go on with their farming, go on with their businesses, go on with their works, no? With their jobs, no? Pero hindi ito yung ano ng Panginoon sa kanila. Ang gusto ng Panginoon ay i-rebuild nila ang temple. But some others says na hindi pa ito yung panahon para i-build yung temple, i-rebuild yung temple. And, ang itatakan natin for today, no, dahil ang dami nilang mga excuses why they don't want to rebuild the temple. So, ganun din sa ating mga buhay, no? Kasi, tayo, as Christians, alam naman natin na itong mga tao na ito noon ay kilala na nila yung Panginoon. Kilala na nila ang Panginoon. They know God in their minds only. No? Kilala nila ang Panginoon at kilala nila kung paano magalit ang Panginoon. Diba? But then, mga disobedient na rin sila. Alam naman natin lahat yun. No? So, wala itong pinagkaiba sa atin na una ay nakilala na natin ang Panginoon sa buhay natin as mga Kristiyano. Diba? No? Una, we are all prone to put our prosperity above God's house. Right? Those who put this prosperity above God's house are often committed believers. Right? Kung sino pa yung mga believers, yun pa yung kung sino pa minsan yung mga believers, yun pa yung nakakalimot sa Panginoon. Ganon din, walang pinagkaiba noon. Kung sino pa yung tinutulungan ng Panginoon, sila din ang nakakalimot sa Panginoon. Right? No? And then, the second one, those who put their prosperity above God's house have reasons, excuses to their lifestyle. So, marami tayong mga excuses kung bakit hindi natin inuuna ang Panginoon. Mas gusto natin unahin yung ating mga buhay-buhay. Diba? Yung mga comfort zone natin, inuuna talaga natin minsan. No? That is why kahit nga devotion natin no? Ay hindi natin na yung una dahil ang dami natin, very busy tayo sa ating mga buhay. Wala tayong pinagkaiba sa kanila actually. No? They know God only in their minds, but not in the heart. No? Noon kasi yung sinasabi na temple, this is just the house, the building itself, wherein doon nila nakakausap ang Panginoon. Kailangan kasi ng Panginoon ay pa-rebuild sa kanila yun, dahil doon si Lord nag-dwell. Doon nila nakakausap, nakukommune ng Panginoon. But now, sa atin, saan si Lord? Sa ating mga puso, mga kapatid. Yung house ng Panginoon ay sa ating mga puso. Tingnan niyo yung buhay nila. Kung natandaan yung ating binasa kanina, kahit ano pa ang kanilang ginagawa, kahit ano pang pagpapayaman nila, nauubos, walang kabuluhan. Kahit ano pang pagbubungkan ng lupa ang ginagawa nila, wala sila napoproduce ng mga fruits or mga crops. Right? Ganun din yan sa atin. Diba? Kahit ilang taon na tayo dito sa Saudi Arabia, di ba? Some of us, no? Kahit ilang taon na dito, naghihirap pa rin. Why? Di ba? No? Kasi, we put the prosperity above God's house. And we have so many reasons, so many excuses for our lifestyle. Because of our lifestyle. Hindi natin minsan, kahit na tayo ay Kristiyano, hindi tayo makapuli commit sa Panginoon. Hindi natin siya na ilalagay sa sentro ng ating buhay. Right? He is not the supreme in our lives. Yung supremacy ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin na-acknowledge yun. Kaya marami tayong mga reasons at excuses sa ating mga buhay. No? And that is why, hindi natin nararanasan o na-experience ang greater glory ng Panginoon sa buhay natin. Diba? Dahil ayaw natin mag-obey. Ayaw natin mag-obey sa Kanya. No? Ganun din naman sila noon. Ayaw nila mag-obey. Kaya nagtataka sila.
Sabi nga ng Panginoon, di ba kayo nagtataka? Kahit anong bungkal ng lupa, wala kayong bunga, wala kayong crops na nakukuha. Kahit anong laki na sahod nyo, yung bulsa nyo, ang dami butas. Bigla na lang naglalaho yung inyong mga pera. Di ba? Lord, bakit naman ganito? Kakatanggap ko lang ng sahod ko, nawala na, ubos na. Di ba? No? Pero isa lang ito, Christian tayo. Bakit natin naranasan yung mga to? No? Dahil we are not fully committed to the Word of God, to what the will of God in us. Amen? Ganun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. We are not fully committed to Him. Hindi tayo obedient sa Kanya, whether we like it or not, yun talaga ay totoo nangyayari sa ating mga buhay. Ang dami natin excuses. Noon ikaw ay single pa, naku, nung una mo nakilala ang Panginoon, talagang ano ka, hat na hat ka sa pag-worship sa Panginoon. Hat na hat ka sa mga ministry, lagi kang present, no? Hat na hat ka sa pagtulong sa kapwa mo Kristiyano, no? Hat na hat ka whatever task that your pastor gave you, di ba? Nung nag-asawa ka, Lord, nag-asawa na ako eh. Yung time ko nabawasan, o di ba? No, Lord, nabawasan yung oras ko. Yung pera ko, Lord, ibisa na ibibigay ko ito lahat, or ito ay para sa church talaga ito. Kaso lang, Lord, ay may mga anak ako, may tuition akong binabayaran, may bahay akong binabayaran. Ang dami nating excuses. That is why we cannot experience the greater glory of God in our lives. Diba? Tapos, maririnig natin yan sa ating mga kapwa Kristiyano na ganyan na, ano ba ito siya? May Panginoon na talaga ito siya? Di ba nakakahiya yung ating testimony minsan? Pag tayo nagdadaing, pag tayo ay nagsasabi na, ang dami kong sakit. No? Ang dami natin kasi mga reasons, ang dami natin mga comfort zones, ang dami natin excuses, na hindi tayo makafollow, hindi natin maiput God first sa puso natin. Hindi natin siya maisentro ng buhay natin. Totoo yan, kahit ako nga, talaga sablay talaga ako dyan. No? Ang dami ko rin excuses minsan. No? Nakakompromise natin ang salita ng Panginoon. Nakakompromise natin ang ating mga commitment sa Panginoon. Nakakompromise natin ang salita ng Panginoon that we must obey it. We must obey the Word of God. No? So, next slide na lang. Ikaw na lang yung mga sa slide. Okay. Next one. C. Those who put their prosperity above God's house are blind to God's chastening hand. Ayan. Diba? Pag tayo ay nakaranas ng kahirapan sa ating mga buhay, but still continue on what we are doing, nakakalimutan natin, naaabutin na lang natin yung kamay ng Panginoon mo. Lapit ka kasi dito sa akin. Bakit ba layo ka ng layo? Nandito lang ako. Diba? Kung saan ka pa kasi pumupunta. Nandito lang ako. Bumalik ka kasi sa akin, to your first love, di ba? Ganun kasi yung Panginoon, no? Kasi tayo din naman minsan ay, kasi Lord, mas gusto ko muna dito. Teka lang Lord, di ba? So, abot kamay na ka lang kaya natin, no? Minsan tinitingnan ng Panginoon, lahat ay inaalaw niya sa buhay mo, pero tayo ay matigas pa rin ang ulo. No? Sila ay matigas pa rin ang ulo. Hindi pa rin lumalapit sa Panginoon. No? And the next one, those who put their prosperity above God's house never get what they they're after. Lahat ng material things dito sa mundo ay baliwala. Hindi naman natin madadala eh. Di ba? We worked. For what? Maging mayaman, at later on mamatay. Diba?
For what cause? For what reason? The material things in this world cannot ever satisfy us. Hindi man na natin, no? Hindi man lang natin naiisip na si God lamang ang makasatisfy sa ating lahat. Sa ating lahat ng pangangailangan natin. Whatever prosperity the world has, it can never satisfy us. Only in God's house. Amen? Dahil lahat ng needs natin sa Kanya ay Kanyang maibibigay sa atin. Amen? He can supply all our needs kung tayo ay nasa Kanyang tahanan. Amen? Kung tayo ay nasa Kanyang presensya palagi, everything we need will be supplied. Amen? Amen. Next slide. We must deliberately and continually put God's house above prosperity. Uunahin natin palagi ang Panginoon. No? To put God's house above material prosperity requires deliberate and continual effort. Ano ito? No? Nire-remind tayo na ang salita ng Panginoon ay hindi lamang salita na ating babasahin palagi sa ating mga devotion, na ating nakikinig palagi, na napakinggan natin palagi sa mga preaching, or even in watching preaching in the television. No? Ito ay kailangan ng action, continual effort, every day. Tinatransform dapat tayo ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Kinokorekta pa talaga tayo nito. Deliberately and continual effort. No? Minsan masakit pag nire-review tayo. But we have to act on it. Pag binasa natin ang salita ng Panginoon, hanggang basa na tayo and we don't want to act on it dahil ayaw natin, masasagasaan yung comfort zone natin, masasagasaan yung ating minamahal, na bawal naman, or yung ating mga ginagawa na bawal naman, na ayaw ng Panginoon. Pero we don't want to act on it. Right? May effort dapat tayong ginagawa palagi sa salita ng Panginoon. We have to put it in action, hindi lamang natin babasahin. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, dapat ang salita ng Panginoon ang nagkukontrol sa atin. Hindi yung flesh natin. Amen? Amen. Ayaw niyo yata eh. Nai-control kayo ng salita ng Panginoon eh. Ayaw niyo ba? Amen. No, amen. Okay. So, let the Word of God control us. No? Continual effort. Continue yung transformation natin. Because of the presence of God in our hearts, in our lives. Amen? Hindi tayo pwedeng labas-pasok lang tayo sa simbahan. Pagkalabas, wala na. Lipad na ang ating isip. Ano na, balik na naman tayo sa ating ginagawa. The usual na ating ginagawa. Or, after natin binabasa yung ating mga devotion, wala lang. Basta naka-devotion lang. We didn't do anything or effort, no? Na makatulong sa buhay natin na ma-transform tayo. Hindi tayo matatawag na isang tunay na Kristiyano kung walang transformation ng ating mga buhay. Kailangan everyday, we will do an effort. Take effort. Na yung Christ-likeness, yung ilaw, yung liwanag ng Panginoon ay makikita sa atin. Sa paggiti pa lang natin, sa ating magsasalita, right? Diba? Nakikita how we deal with people. Nakikita yung buhay ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Kasi siya yung pinapalaw natin eh. Amen? Sinusunod natin. So we have to obey His word. No? And then, next one, please. To put God's house above material prosperity requires constant self-evaluation in the fear of God. So twice the Lord tells the people, consider your ways. Ano ba yung mga ating mga ginagawa? Twice na yan binanggit
sa 5 and 7. No? Consider your ways. That means to stop long enough in our busy schedule. Tigilan na natin yung mga busy schedule natin na hindi na natin napaprioritize ang ating Panginoon. Tigilan natin yung mga ginagawa natin na wala naman tayong nakikita. Amen? Diba? We must be more on spiritual. Nagkakagyera na nga sa ibang bansa eh. So, tayo as Christians, we have to think always on the spiritual. I-renew natin palagi yung ating mga minds. Ang heart natin dapat araw-araw ay nagtatransform yan. Diba? His mercies is new every morning. So that is why nagre-renew ang ating mga buhay. No? Every day, may battle tayo. But how can we face that battle? No? How do we face that battle? I-consider natin yung ating mga ways. Magkaroon tayo ng self-evaluation at the end of the day. So when we say self-evaluation, ano ba ito? Next slide please. Next. Okay. Self-evaluation is the fear of God. What is it? How are you spending your time? Paano ba natin ini-spend yung time natin? More tayo sa lakwatsa, hindi na tayo nakaka-devotion. Ayaw mag-attend ng prayer meeting. Ayaw mag-attend ng Bible study. How do we spend our time? May 24 hours tayo every day. Do we give God a portion of the 24 hours? Kasi yung buhay natin parang bumibili tayo niyan eh. In terms of a coin or of money. Right? Na pag ikaw ay bumili na, hindi na babalik sa'yo. Or pag yung time na spend na, hindi na babalik yung oras na yun. Tika Lord, babalikan ko na yung time oras ko kanina. Hindi na tayo, no? Time will pass. Okay? So, how you will use your time? How do you use your time? How do we spend our time? Do we spend also time for God? Kaya hindi natin na-experience yung greater glory ng Panginoon. Kasi, ang dami nating oras na nasasayang. Diba? Sa internet lang, ang dami nating oras na nasasayang. Sana kung nag-open tayo ng internet, hindi lang tayo nag-chat lang. Nag-open tayo ng internet dahil magbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Ano ba yung hindi ko naiintindihan? Isi-search mo. Isip mo ay yung salita ng Panginoon. To deeper understand it. Diba? Ang dami, no? Saan ka ba? No? Gusto mo, yung time mo, saan mo ba ini-spend ito? Sa barkada mo ba? Sa pag-share sa mall? No? Sila na muna doon natin. Dito lang muna ako. Or, mag-fishing muna ako. No? Pero hindi ka pa pala nakapagpasa ng iyong devotion. How do we spend our time? Yes, it's very true. No? Nakakapag-devotion ba talaga tayo within the 24 hours? Nakakapagbigay ba tayo ng oras sa ating Panginoon? Even in praying? No? How do we spend our time? So that is self-evaluation. Evaluate natin yung ating mga sarili. Bakit hindi ko, Lord, nararanasan yung greater glory yung sa buhay ko? No? Evaluate yourself. Next one. How are you spending your money? Which is really God's money. Right? Pag Kristiyano tayo, ating naintindihan na lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen? Amen. It is because of the grace of God and God's blessings to us. Paano ba natin ini-spend to? Do we spend it wisely? Gusto ko yun, gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yun. Hanggang saan, naubos pa na yung pera mo, hindi ka na nakatulong sa kapwa mo, hindi ka na nakatulong sa church. Right? How do you spend? Hindi ka na nakapagbigay ng tithes. Right? How do you spend your money? Na we Christians really understand and really know
na that's money is from God. Hindi atin yan. Pinahawak lang sa atin ng Panginoon. How do we spend that? Nakatulong ka ba? That money that He let you steward it. Nagawa mo ba? Nagamit mo ba sa mabuti? Next one. What are your goals? Ano ba mga goals mo sa buhay? Ang matulog, kumain, magtrabaho? Ano bang mga goals natin sa buhay? Pumunta na sa simbahan, umuwi, matulog, kumain, magising, kain, punta ng trabaho. Yun na ba yung goals natin sa buhay? Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon sa buhay natin ay i-prioritize natin siya. Para ito ay makita ng mga unbelievers, ng people around us, that we prioritize God in our lives. That we are more on spiritual. Pag tayo ay puno ng salita ng Panginoon, nakikita ito sa ating mga buhay. Amen? At we can easily draw people near to God. Amen? We can easily testify our lives to other people. Right? Kung yung goals natin sa buhay is to know more about God, to glorify God in our lives, and that is what God wants us to do. Pero kung yung goal natin sa buhay natin, kahit Kristiyano na tayo, ay magpayaman, at magpayaman, that will not glorify God. Pumunta dito, pumunta doon, at gusto ko makarating sa ganito, na hindi kasama ang Panginoon sa plano mo. That is not what God wants in your life. Every goals in our life must be God-centered goal. Amen? Maging sentro ang Panginoon. Kahit gustong-gusto mo yan, will it glorify God? Kahit na-ambition mo yan, will it glorify God? So, we must see to it that our goal will glorify God. Amen? What do you think about the most? Ano ba yung importante sa'yo? Tayo kasi, unang-una, fresh talaga eh, masatisfy ako. Diba? Kasi masaya ako dyan. O, diba? Ganon kasi tayo eh. Kasi masaya ako, Lord eh. What do you think about the most? Yan, Panginoon, ang gusto ko. Ito ang gusto kong gawin kasi satisfied ako dito, masaya ako dito, komportable ako dito. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. He is the only one who can satisfy us. He is the most. He must be the most in our lives. Amen. Siya dapat yung supreme sa atin. He must be the, we must acknowledge the supremacy of God in our lives. When we say supremacy, He is the most in our lives. Hindi kung ano-ano na bagay dito sa mundo. Amen? Kasi lahat yan, ipoprovide na sa iyo pag nakita niya, obedient tayo. Amen? He will provide everything. He will provide our needs. Baka nakakalimutan natin, our God is the source of everything. Amen? Kaya hindi tayo magkukulang kung tayo ay, kung sentro natin sa buhay natin ang Panginoon. Amen? At yung pang-5, who are your heroes or models? O, minsan, di ba, pag may mga paborito tayo, siya talagang gusto ko. Minsan yung mga heroes and models na ito yung binibigyan natin ng oras. Di ba? Mas nag-spend time tayo sa kanila. Gusto ko siya. Gusto ko siyang palaging, minsan na-imitate nga eh. Yung pananamit, yung buhok, everything. Kasi nga, ginagawa nating model. But as Christians, our model must be Jesus Christ. Amen. We must walk uprightly into Christ likeness sa buhay natin. Walang na ibang magaling na model, ang magandang model
napaka-best na model o hero sa buhay natin. Si Jesus lamang, si God lamang. Amen? Amen. Whom do you admire? Siya lang dapat ang ating admire sa buhay natin. Kasi napakabuti at faithful na Panginoon sa atin. Amen? No? Pag tayo ay nalulungkot at nagpipray tayo, iniisip natin ang Panginoon, all of a sudden, comforted tayo. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Taramdaman niyo ba yun, mga kapatid? Amen, di ba? Pag tayo nalulungkot at umiyak tayo sa Panginoon, dahil siya yung ating palaging ina-admire, siya palaging yung ating iniisip, no? Siya yung hero sa buhay natin. Lord, mahirapan ako dito, ikaw bahala sa akin, no? Di ba? Siya ang nakakasave sa atin. Amen? So, hindi magagawa ng human ito. Ang tao lamang, only ang ating Panginoon lamang ang makakagawa ito sa buhay natin. Who would you like to be or to be like? No? I-imitate natin yung mga favorite actress natin na napapanood natin. I-imitate natin ang Panginoong Jesus. Let's imitate God. Let's imitate Jesus Christ kasi follower tayo ni Jesus. Amen? Siya lamang ang ating imitate sa buhay natin dahil tayo ay Kristiyano. Why? Because we are follower and disciple of God. Amen? At may purpose ang ating Panginoon sa atin. Who are your friends? Sino bang mga kaibigan natin? Na minsan ito yung mga naging hindrance sa atin. No? Na hindi tayo nakakapunta ng simbahan. Hindi tayo nakaka-attend ng fellowship. Right? Who are your friends? Whom do you like to spend time with? Ito ba ay nakakapag-edify sa atin? Nakakapag-encourage sa atin? No? Nakakapag-spend ba tayo ng oras sa ating Panginoon? Jesus Christ is our friend. Everything in our hearts, nasasabi natin sa ating Panginoon. In our minds, in our heart, tulo-laway, lagasipon, di ba? Lahat na isasabi natin sa Panginoon. Jesus is our friend. Jesus is our dear friend. Nakakapag-comfort sa atin. Amen? Who do you like to be with? Right? So, kung tayo ay mayroong intimate relationship sa ating Panginoon, gusto natin siya palaging nakakasama. Amen. Gusto natin palagi siyang nandyan, makakausap. Sana kung na-isolate natin yung ating mga sarili minsan sa fellowship, si Jesus sana yung ating iniisip, si Jesus sana yung ating nakakausap, hindi yung ibang tao. Amen? Diba? Kasi, you will spend time. Spend more time sa kay Jesus. Spend more time to God. How do you spend your leisure time? Your luxury time natin. O, di ba? May mga luxury time pa tayo. Okay? Doon tayo sa party-party. Mas masaya doon. Di ba? O, party-party. But I know, as Christian, no? Bihira na lang ito. Dahil more na tayo sa spiritual. Mas gusto natin ang fellowshipping na ating mga kapatiran. Amen? No? So, that is self-evaluation in the fear of God. Takot ka kasi Kristiyano ka. I fear God. I will not do this. I will spend time more to God. Amen? No? Next. Patapos na naman tayo. Number 3, when we put God's house above our prosperity, He is pleased and glorified. His work gets done, and He will truly blesses us. When we put God's house above our prosperity, He is pleased and glorified. It is in chapter 1, verse 8. No? God is glorified kung siya ang ating priority above all.
No? He is glorified. Pag masaya sa ang Panginoon, sa obedience natin sa Kanya, He will truly bless us. Amen? Grabe yung blessings sa atin. That is why there is a greater glory in the house of God. There is a greater glory in the presence of God. Kung buhay ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating puso, then we will experience the greater glory ng ating Panginoon. Amen? Next. When we put God's house above our prosperity, His work gets done. Yan. Kung ang ating priority ang ating Panginoon sa buhay natin, it would be easy for us to share His Word. Priority natin ang Word of God. Buhay pa lang natin, testimony na eh. How much more when we speak the Word of God. The vision of God in us, in each one of us, will be get done. The work of God, no? Na vision niya sa isa sa atin, it will be fulfilled. Amen? Kasi siya ang priority natin. Kasi we know Him so much. Above all siya sa buhay natin. Siya yung centered sa buhay natin. That is why we will have the greater glory in our lives. Marami tayong madudraw near na kaluluwa sa ating Panginoon. And that is the vision 2020. Amen? Next. When we put God's house above our prosperity, He will truly bless us. Yes. No? When the people obeyed, God sent word. O, di ba nung nag-obey sila, ito yung salita ng Panginoon sa kanila, I am with you. So, tayo, kung mag-obey tayo fully sa ating Panginoon, prioritize natin ang ating Panginoon, He will be with us always. Amen? Hindi na tayo matatakot. Hindi tayo matatakot mag-share ng salita ng ating Panginoon. Hindi tayo mahihiya mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi tayo mahihiya maging mabait. Uy, mabait na siya. Di ba? Hindi na tayo mahihiya because the light of God will shine upon us. The glory of God will shine upon us. Di ba? I am with you. Sabi ng Panginoon, okay lang yan. Patawanin mo lang sila. Later on, makikilala din nila ako through you. Amen? Later on, makikilala nila kung bakit ka laging mabait, kung bakit ka laging nakangiti. In spite and despite ng mga trouble sa buhay mo. Diba? In spite na kung anong kakakilala nila sa iyo noon. Diba? Minsan kasi yung tao ay inano tayo na nakikilala tayo ng ibang tao sa past natin eh. Uy, mabait na siya ngayon, pero ganyan naman yan siya noon, di ba? The Lord will be with us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He will not put us to shame. Amen? If God is with us, who is against us? Kasi sinabi niya dyan I am with you. So, when I am with you, when the Lord say I am with you, who will be against you? Diba? Ikaw ay laging nasa unahan. Kaya nga ako minsan Lord, basta ako ulo ako, hindi ako buntot ha. I am not in the tail, I am the head. I will overcome this day. Maging victorious yung araw ko na to. Whatever may happen, ma-overcome ko lahat. That is why every afternoon, pag thank you Lord, I overcome it again. Diba? Hindi ka mababayaan ng Panginoon Pag minsan nga nakikita ko yung mga teachers ko, may susulat ako Kita na Mama Mariana po, grabe ano na yan, Biblia na yan sa'yo dyan, palaging nakikita namin I am not ashamed. Sila ay busy sa kachika-chika nila. Busy din ako sa sulat-sulat ko at pagbabasa ko. I am not ashamed that I'm reading the Word of God. No? I am not ashamed kung ano man, I'm not affected kung ano man ang masasabihin nila. Because God is with me. God will not put me to shame. Diba? That is why, mga kapatid, let us remember always
that if God is the center of our lives, if He is the priority of our lives, He will be with us always. Amen? There will be no against us. Who can be against us if God is with us? Amen? And for the conclusion, we must put God's house above our prosperity. Music in please. If we want to obey Him. No? If we want to feel or experience God's glory, no? Greater glory sa buhay natin, we must put God's house above our prosperity, no? If we want to obey Him. God will grant true blessings when we put His house first. Next. To make God's house the priority in life means that our number one aim is to make body a fit dwelling for the Holy Spirit and to devote yourselves or ourselves to building others in Christ so that their lives are a proper dwelling for God. Amen. Kailangan maging dwelling place tayo ng presensya ng Panginoon. Kailangan maging dwelling place tayo ng salita ng Panginoon. Amen. And through the Holy Spirit, He will help us transform our lives. No Christ at home in our hearts. Ang tahanan ni Jesus Christ ay sa puso natin. It is because by faith we believe in Him. And to do all that you can do to others, then others will do the same. Amen. Kasi kung igagawin natin ito sa ibang tao, gagawin din nila sa kapwa nila. Amen. If we share the gospel of God to other people that we have shared, will share it also. The love of God. Amen. And we will experience the greater glory of God. And action, call to action. This is not the time to reevaluate ourselves. Evaluate ourselves, brothers and sisters. Do we really want to experience the greater glory in God's house? Do we want to obey Him and making Him as above priority in all aspects of our lives? Kaya ba natin i-prioritize sa ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Are we ready to do what God wants us to do? The Vision 2020, to share the Word of God. Amen? To share His glory in hearts of unbelievers. Amen? Amen.